Sabi ni Ma'am Eloisa, assuming the case will be dismissed at mapauwi si PRD with the ICC, there is nobody to penalize. Okay, frequently asked question po ito. And we had an entire live about this. Okay, isipin ninyo yung policy niyan. Yung policy. Okay. Kung paparusahan natin yung mga taong natatalo sa kaso, what will happen? Lalo-lalo na kung ang natalo ay yung nagre-reklamo. Wala nang magre-reklamo. Kahit totoo, sa tindi ng takot nilang matalo at sila pa ang maging managot. Okay? So, always think of that bago ninyo isipin na kailangan maparusahan yung mga nagreklamo. Kasi, what if one day ikaw ang nagreklamo? What if one day, let's say somebody goes up to you in the street, tapos hinampas ka, unprovoked, on anything, nahulog ka, nasaktan ka, 9 days kang nasa ospital or more than 9 days ka nasa ospital, reklamo ka. Pero dahil walang witnesses, walang CCTV, at late ka na nakapunta sa ospital at nag-document yung mga injuries mo, hindi na, mahina ang ebidensya, lalong-lalo na dun sa pag-identify ng tao. Tama ba? Dahil mahina ang ebidensya mo, pero totoong nangyari, ikaw ay pananagutin? Ang mga pinananagot ay yung mga deliberately nagsinungaling. Okay, kung naniniwala itong mga to, pero dahil kulang yung kanilang pag-aaral o isip or anything like that, o mayroon silang hindi nakikita, sa tunay ang kanilang paniniwala na ito ang dapat managot at nag-file sila ng kaso, sasabihin ng hukuman, sorry, mali ka. Hindi siya liable for that. Paparusahan ba natin yung mga good faith na ganyan? So ang mga pinarurusahan, hindi dahil nag-file sila ng kaso. Ito ay dahil nagsinungaling sila, nag-manufacture ng ebidensya, mayroon ibang ginawa. Hindi natin pinaparusahan ang mga natatalo sa kaso. Okay? Huwag po ganyan ang pag-iisip. Ang ating pagkakaso, ito ay paraan para makakamit ng hustisya. Hindi siya perfect. Okay? Kadalasan, may mga nagre-reklamo, walang kaebidensya, pero ang feeling nila, kailangan kong ireklamo, mailagay man lang on the record ito. Okay? Mahalaga itong sinasabi ko para hindi kayo maging biased against the complainants. Sila po ay naniniwala. Posibleng may kausap sila, posibleng talaga sa puso nila, ito yung paniniwala nila. Hindi nila nakikita ang ebidensya, ang nakikita lang po nila ay nasa harap nila. Ang kagagalitan natin, ang dapat pinarurusahan, itong naggagawa ng kwento, ito nga ang sinasabi. Doon sa bahagi ng argumento ni Attorney Kaufman, itong mga nagko-conspire, at ang ibig sabihin niya dito, ito ang mga opisyales na naghanap muna sila ng target, mayroon na silang target, ang target si Duterte, tapos saka sila naghanap ng ebidensya. Yung mga yon, pwedeng parusahan yan. Sana po maayos na po ang lahat para sa bansang Pilipinas, sabi ni Jowo. Maraming salamat sa pagsabi niyo na yan. Opo. Yan naman po yata ang dasal nating lahat. Iba-iba lang ang ating mga iniisip na paraan para umabot doon. Sabi ni Devil Mike, watching from Davao Taxi. Magandang gabi kay Baby 10. Sabi ni Ma'am Rain, yung sa Senado po ginamit nila sa death squad daw. Sabi ni Skyrus, dapat kasi aksyon na ng Supreme Court yung nakabinbin na habeas corpus ng mga anak ni PRD. That primarily affects us here, dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang magiging value niya, pero I'm pretty sure na one way or another magagamit yan ni Attorney Kaufman. Anong ibig sabihin ng yan ang mangyayari, attorney, in that 60 days? Anong mangyayari? Well, after mag-final submissions, ito po ay ang gagawin ng hukuman, ang gagawin ay gagawin nila yung kanilang decision in 60 days. Yun yung deadline. So ang mangyayari, walang hearings, walang kahit ano. Sabi ni strictly 60 days is par for the course. Para po sa mga hindi aware, ICC is notorious for conducting cases that span several years. This is something that even the EU criticizes. Totoo po yan. Sabi ni Ma'am Eloisa, assuming the case will be dismissed at mapauwi si PRD with the ICC, there is nobody to penalize. Okay, frequently asked question po ito. And we had an entire live about this. Okay, isipin ninyo yung policy niyan. Yung policy. Okay. Kung paparusahan natin yung mga taong natatalo sa kaso, what will happen? Lalo-lalo na kung ang natalo ay yung nagre-reklamo.
wala nang magrereklamo. Kahit totoo, sa tindi ng takot nilang matalo at sila pa ang maging managot. Okay? So, always think of that bago ninyo isipin na kailangan maparusahan yung mga nagreklamo. Kasi, what if one day ikaw ang nagreklamo? What if one day, let's say somebody goes up to you in the street, tapos hinampas ka, unprovoked, on anything, nahulog ka, nasaktan ka, 9 days kang nasa ospital or more than 9 days ka nasa ospital, reklamo ka. Pero dahil walang witnesses, walang CCTV, at late ka na nakapunta sa ospital at nag-document yung mga injuries mo, hindi na, mahina ang ebidensya, lalong-lalo na dun sa pag-identify ng tao. Tama ba? Dahil mahina ang ebidensya mo, pero totoong nangyari, ikaw ay pananagutin? Ang mga pinananagot ay yung mga deliberately nagsinungaling. Okay, kung naniniwala itong mga to, pero dahil kulang yung kanilang pag-aaral o isip or anything like that, o mayroon silang hindi nakikita, sa tunay ang kanilang paniniwala na ito ang dapat managot, at nag-file sila ng kaso, sasabihin ng hukuman, sorry, mali ka. Hindi siya liable for that. Paparusahan ba natin yung mga good faith na ganyan? So ang mga pinarurusahan, hindi dahil nag-file sila ng kaso. Ito ay dahil nagsinungaling sila, nag-manufacture ng ebidensya, mayroon ibang ginawa. Hindi natin pinaparusahan ang mga natatalo sa kaso. Okay? Huwag po ganyan ang pag-iisip. Ang ating pagkakaso, ito ay paraan para makakamit ng hustisya. Hindi siya perfect. Okay? Kadalasan, may mga nagre-reklamo, walang kaebidensya, pero ang feeling nila, kailangan kong ireklamo, mailagay man lang on the record ito. Okay? Mahalaga itong sinasabi ko para hindi kayo maging biased against the complainants. Sila po ay naniniwala. Posibleng may kausap sila, posibleng talaga sa puso nila, ito yung paniniwala nila. Hindi nila nakikita ang ebidensya, ang nakikita lang po nila ay yung nasa harap nila. Ang kagagalitan natin, ang dapat pinarurusahan, itong naggagawa ng kwento, ito nga ang sinasabi. Doon sa bahagi ng argumento ni Attorney Kaufman, itong mga nagko-conspire, at ang ibig sabihin niya dito, ito ang mga opisyales na naghanap muna sila ng target, mayroon na silang target, ang target si Duterte, tapos saka sila naghanap ng ebidensya. Yung mga yon, pwedeng parusahan yan. Okay? Sabi ni PTVLB PGRR, sana birthday gift kay tatay ma-dismiss tong kaso. Alam niyo, sa totoo lang, pagka na-dismiss yung kaso, dito ka kasi. Bini, stop it, ha? You're bullying the kitten. Stop it. Sa totoo lang, kung ma-dismiss yung kaso, ang pakiramdam ko noon, maaga ang Pasko. Okay. Thank you very much kay Miss Rain, at thank you very much dun din sa lahat po ng nagpapadala sa sa ating tungo dun sa ating mga gift goals. Maraming salamat po sa lahat ng gifters dito sa TikTok. Sabi ni ZJ, sapat po ba na dahilan na confidential kaya hindi nilalabas ang witnesses? Hindi po nila nilalabas sa publiko. Kumbaga, hindi nila isinasa publiko yung ilang mga witnesses, at yung iba, pati yung sinabi nila, hindi nilalabas. Bakit? Para protektahan daw, ayon dun sa mga hurado ng ICC. Sabi ni Kyle, I am certain that these detractors, way deep in their thoughts, are afraid that they might be wrong all along. Sabi ni Pubring, totoo naman talaga ang death squad sa Davao, pero yung death squad was not coined by LGU or then Mayor Digong. Yan yung bansag ng mga standby at yung mga matatanda sa mga slums, kaya na-adapt ng pulis. Sabi ni Wick, out of respect to you, sa person, inamin na mismo ni Digong at Bongo, may reward system. Kaya naging mga demonyo mga pulis noon dahil sa policy niya, mismong kamag-anak ko biktima. Rirespetuhin ko dahil nga kayo po ay nagtaramdam at nagluluksa tungkol sa inyong kamag-anak na naging biktima ng reward system na ito. Pero, ang sasabihin ko sa inyo, in court, kailangan ninyo patunayan na hanggang kay Presidente Duterte yan lalabas na reward system. Gayunpaman, bilang respeto din kay Pangulong Duterte, hindi natin sigurado kung talagang ang pakay niya ay mangumpisal
Pero maliwanag yung sinabi niya. Ang sabi niya, aakuin niya. Kung mayroon man sa ganitong mga pangyayari, aakuin niya. Whether it is true or not, aakuin niya. Okay na daw, siya na lang ang makulong. So, respetuhan tayo. Okay rin lang naman pala kay Duterte na kung ganito yung mga pangyayari. Sabi niya, handa siya. So, kahit sabihin niyo pa yan, I will not take it against you. Kasi nga, siya mismo sinasabi niya. Kung siya daw ang mananagot sa lahat ng mga pangyayaring yan, okay. Pero magkaintindihan lang kung ano yung pakay niya. Hindi niya pakay na maging berdugo, at least according to him. Ang pakay ay para dun sa mga inosenteng walang kalaban-laban na nagiging biktima nitong mga taong tinatawag nyo ngayon na biktima. So, nakikiramay po ako doon sa inyong kamag-anak na naging biktima. At sana kahit paano makahanap kayo ng satisfaction sa mga pangyayaring ito. Sabi ni Nappy Boy, I followed it since day one. I can conclude the OTP is, what is OTP? Goal was never about conviction but to drag PRD to trial. Yun lang talagang goal nila. Sabi ni Sas, base lang sa warrant, hindi magiging fair ang trial. Sabi ni Winston, sana ma-interim release. Pwede rin. Para sa akin, sana uwi na lang. Pero ako tinitibayan ko yung loob ko. Kahit paano, kahit ano ang magiging resulta nitong mga to, handa ako. Sabi ni SK, a statement before Congress is not a legally binding court proceeding as long as no criminal case for perjury has been initiated. Contradictory information or corrections can be submitted. Yes, it can. Explanations will also be accepted because this is a trial. Sabi ni Zef, binigyan ng chance mga adik magparehab ngayon, magrereklamo, mga kamag-anak na namatayan. Bakit di nyo kinumbinsi noon? Ay, kamag-anak noong na magparehab. Sabi ni Jan, yung reward system nag-exist na sa PNP mula noon hanggang ngayon at mangyari lang yan after mahuli ang high-value target. Kailangan mapatunayan din yan. Kung sakasakaling paniwalaan ng hukuman, yung assertion ng prosecution na ginamit talaga, may reward system at ginamit ito, kailangan unang-una patunayan kung kailan yan talaga nag-umpisa at kung regular, kumbaga SOP na siya. Kung ganon, hindi na magiging ebidensya ito doon sa sinasabi na common criminal plan. Pero kung papasok kayo dito, tapos ang plano ninyo ay insultuhin lang kami in spite of the fact that we strive to be fair, mabablock kayo ha. Yun lang po talaga ang aming limitasyon. Yun meron nagsasabi. Babasahin ko bago ko siya i-block. Walang justice system sa Pinas sa panahon ni Digong. Buti na lang may ICC para magkaroon ng fair trial at magkaroon ng justice sa mga biktima ni Digong. Luminous, salot ka din sa Pinas. Tyler San Antoine. You have every right to say what you want to say. Pero I draw the line at yung iniinsulto mo na kami. Pwede naman tayong mag-discuss. Pero dahil dahil binablock mo na yung pagkakataon na mag-discuss, walang pag-uusapan dito. Guys, can we not talk about the closing yet? Please lang. Bukas po, promise, sa pag-usapan natin yan. Hindi ko pa nga napaprocess dahil ang pinag-uusapan natin dito ay yung procedures at yung mga nangyari dito. Sabi ni Rain, si Tatay Digong ang tumayo para sa mga biktima ng drug addict criminals kasi mahal siya ng tao. Sabi ni Anita, tama po, may choice ang mga drug offenders. Dapat pinagbuti nila ang kanilang sarili at pamilya nila. At sabi ni Ian, pero reward system naman talaga ang PNP. Promotion depends on merit. Merit depends on operations accomplished. Sabi ni Kalyeng, kapag di makalaya si PRD, panalo pa rin si Sara o kung may mangyari man sa masama sa kanya, sa mas mananalo by landslide si VP Itay. Sabi ni Wick, totoo po ba na binabayaran kayo ng China? Hindi.
At bakit po mga kasama niyong vloggers, imbis na ipagtanggol interest sa bansa sa West Philippine Sea, tinitira pa mismong Coast Guard? Kailan ko ginawa yan? Bukod sa dun sa interview. Wala akong tinira ha. Ako? Ako? Wala akong tinitira either way. Gusto mo, tanungin mo yung mga nagsulat nun. Bakit ako ang pinananagot mo sa mga actions ng iba naming mga kasama? Ano? Wait, guilt by association ba? Wala pong nakukulong na guilt by association. So, uulitin ko. Number one, never ako binayaran ng China. Kung sasabihin ninyo, pinadala ako sa China para mag-aral, pinadala din po ako sa US. 3 taon po ako nag-aral sa United States. You can check the records. I was enrolled in 1986 sa University of Minnesota. Ang course ko was International Relations, major in International Peace, Conflict, and Security. Nag-aral din po ako sa Japan, sa United Nations Training and UNITAR, yun yung pangalan ng institution. Legal Conservation po ang aking certificate. Nag-aral din po ako sa France for a few weeks for copyright. So, kung yan po ang gagamitin ninyong dahilan na pinadala ako sa China, kung kaya't napaghihinalaan na pro-China, masama po yung logic ninyo. So, ulitin ko ha, hindi ako binayaran ng China in any way, shape, or form, katulad ng sinasabi ni BBM, pero hindi ko pananagutan ang mga sinasabi ng mga kasama ko. May sarili silang paninindigan, may sarili silang isip. Hindi po ako ang guardian nila. Ako po mismo, ang nangyayari dahil sa mga ginagawa ng katulad ninyo, kayo po ang nagre-restrict ng free speech. Kaya wala ngayon makakaalam kung ano ang iniisip ko tungkol dyan sa West Philippine Sea. Dahil nag-e-enforce na kayo ng katahimikan. Ang ginagawa ninyo, you punish people for not having the same opinion as you. So, papasok ka dito, pakabosi, totoo ba na ganito? Sa totoo lang, I don't even owe you an answer. But I am answering you. Dahil hindi ako takot sa inyo. At kahit anong sabihin ninyo, ilang beses na akong humarap sa NBI, wala akong kinatatakutan sa inyo. Yun nga lang, you make discourse impossible. Sabi ni Awi, he is the only president who really took care of the people of this country. Sa kanya lang ako naging proud maging Filipino. He is the embodiment of a great statesman and a public servant. Sabi ni Rosas, sa panahon ni Tatay Digong, nakaka-proud maging Pilipino. Sabi ni Jumar, pro kano ata sila, daming war crimes tong Amerika, tignan nyo by this week between Iran and America. Hindi ko nga alam kung masasabi nila na anti-US ako. Ang tagal ko sa US, ang tagal kong nag-aral. Graduate nga ako ng high school doon. So, anong masasabi ninyo ngayon sa ganyan? Kung tutusin, magkakaibigan pa kami ng mga kaklase ko from high school. Magkakaibigan pa rin kami ng mga kaklase ko from college. Sayang nga, namatay yung professor ko 1 year after. Magaling yan eh. Yung professor ko sa economics, si Keller, was the economics advisor of JFK. So, kung gusto ninyong gawing issue yung pagpunta ko sa China, gawing issue niyo rin yung pagpunta ko sa US. Huwag kayong ganyan. 'Di ba? Sabi ni Kyle, this is precisely what Digong was saying, the police force, retaliation of human rights activists and church for doing their job. Instead of support, these orgs try to find ways to turn the tables. Totoo yan. Bakit po parang walang Pilipino na lawyer sa team ni PRD? Sana po kayo na lang. Tingin ko ang laki ng maitutulong ninyo. Si PRD po ang namimili ng kanyang mga abogado. So siya po ang nag-determine na itong mga to ang dapat tumayo para sa kanya. Hayaan na po natin siya. Kasi hindi ko masasabi na mas alam natin kung sino ang nararapat na tumindig bilang kanyang representante. Parang sinasabi natin na pati ba yun hindi na kaya gawin ni PRD? Wag naman. Parang madaming viewers ngayon na pinapa-high blood at sinisiya. Wag mong sasabihin yan. Kasi ibig sabihin, mas may control sila over my mood than you are. So, wag naman po ganyan. Ano ba? Whose side are you on? If you say na wag kong pansinin, wag nyo rin pansinin.
O, if that's the case, then you do the same thing. Yung gusto ninyong gawin ko, gawin nyo din. Kung ayaw ninyong pansinin ko, hindi nyo din dapat pinapansin. Pero yung ako pang pupuntirya mo na parang may kasalanan ako na nandito sila, oh, what does that mean? Ako pa ang may kasalanan kasi pinapatulan ko sila. Eh what if it's a teaching moment? Hindi ba pwede yun? O ayan, na-distract na tayo. Gets mo? Do you understand here? Papatulan ko kasi mayroon akong point. I am trying to make a point. Pero pag sinasalag mo yung pagpatol ko, it clearly shows that you're just, you want them to succeed. Parang sinasabi mo, mali ka, pinatulan mo eh. Okay? But if you've been here long enough na may policy talaga tayo. If there is an opportunity to make a point, then we will take that opportunity. Lalong-lalo na if it is a learning moment for all of us. Ano po pinag-aralan niyo sa China at US? In the United States, I graduated high school because I was an exchange student. I later enrolled in the University of Minnesota as an international relations student. AB International Relations with major in international peace, conflict, and security. In China, how to make short-form videos. Tuturuan ka rin ng history in all of the countries that I had studied in. Tuturuan kayo talaga ng history. So yung sa China, ang haba ng history nila, hindi ko naaalala yung karamihan. But I do still want to go back to China and study yung shared history ng China at saka Pilipinas. Because we do have shared history with them. Nobody has won. Sabi ni Awi, maraming nagtutol ngayon dahil they believe they won the arguments. From my point of view, they won nothing. Even now, when attorneys answering them, they can only shrink back in their corner. Wala pa po akong nababasa yung dun sa about anything else that's happened. Hindi ko nga gustong pag-usapan yung closing eh. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito yung clash between the defense and the prosecution's arguments. This is what I want you to see. Ito ang mga nangyayari sa mga hearings. Andito yung prosecution, ito ang defense. They will take opposing sides because a trial is an adversarial proceeding. Talagang magkalaban yan. Now, for many of us, because we love or we admire the person who is the suspect here, of course, pinapanigan natin ang depensa. But in the clash of these two ideas, makikita nyo kung sino ang may malakas na argumento. Then you can make your own conclusion about how this is going to turn out. Okay? Sabi ni Ma'am Karen, do you have a favorite place in Minnesota? I hope you're not a Vikings fan. Packers here. Teka, hinahanap ko yung iyong comments. Sandali, hahanapin ko so I can put it on the Ito. Solid Duterte po daw. Ay, Vikings ako eh. Ay, gayon pa man. Siyempre yung yung hockey team, mas and of course the Minnesota Twins. Yes, I used to watch the games, but since I went to the University of Minnesota, I did catch some of the Gophers games. The University of Minnesota, by the way, is in the Big Ten, tinatawag nila, of the top state universities, one of the top state universities in the US. So, and yes, I did. Sorry, Vikings talaga. Sorry. But we used to go to the lakes. Basta any of the lakes where we could go fishing. I'm sorry, it's been so long ago, I don't remember all the names. Minnesota, by the way, para dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, ang Minnesota po, ang tawag dun sa state is the land of 10,000 lakes. So, totoo naman po yun. Sabi ni Ma'am Josie, no, si attorney sa Timberwolves fan. Yeah. But by the way, I went to high school in New Mexico, in a small town named Las Vegas, which used to be one of the train stops when the Southwestern Railways were still very active. And I love the culture in the area. Yes, I went to Taos, I went to Albuquerque, I went to Santa Fe, and I really, really love New Mexico. But I also love Minnesota. So, and yes, I am, a big fan of many of the many US archaeologists. So
maraming magagaling sa US. Sila talaga pasimuno nung yung ultra scientific yung pag-ano. Now ang Europe talaga magaling din pagdating sa lalo na sa mga DNA testings and all that. Europe talaga leads the way. Sabi ni Ma'am Erica, there are trolls in the dungeon probably because you're making such an impact on how Pinoy netizens understand what's happening. They're afraid people will be truly awakened, which means we have to keep doing this. So let's, kumbaga, there is a time for everything. We can talk about the policy of whether or not papatol ako sa mga trolls at a time na hindi tayo nakikipaglaban sa mga trolls. Kasi, do you know how difficult that is? Diba? Yung, you're making a point, tapos yung mismong person who's supposed to be to have your back, is trying to get you to sit down and shut up. Wag naman po ganun. Sabi ni Kuya Nick, bakit po 3 lawyer nagsasalita sa prosecution tapos sa defense isa lang? Well, that's really the choice of the lead counsel. Yung lead counsel ang magdidirect. So, dun sa lead counsel ng prosecutor, pinaghati-hati niya according to topic. So, each of the prosecutors na tumitindig, may particular topic na magfo-focus sila doon. And that's actually a good thing. That's good for the prosecution kasi yun lang ang sasagutin nila. And then, only one person will do the summation. Ngayon, yung representative for the victims, natural allies yan with the prosecution. Pero mayroon silang sarili nila, but in this case, they can combine forces. So it's really up to lead counsel. Importante ba na mayroon natitindig yung representante ng mga biktima? Ayon dun sa mga prosecution at mismo dun sa mga kinatawan ng mga biktima, oo, mahalaga na naririnig daw ang punto de vista ng mga biktima dito. Tinatawag nilang biktima. Sabi ni Jumar, Solid Duterte, mga taga-Qatar, lalo na kaming lahat ng mga kawork ko, araw-araw yung chismisan namin, di ba? Don't we just love that? Pinoy talaga. Wala akong sasabihin na lamang or anything like that. Ang tinitingnan lang po natin ay yung mga pagsasalungat sa isa't isa. Para nakikita nga ninyo that this is an adversarial proceeding. Na ito, para pag nakikita nyo rin locally, o may mga ganito, when we are on the side of the prosecution, gusto natin na we root for the prosecution. Ganyan talaga tayo. But you have to understand how the entire system works. So sa ngayon, wala akong nakikita. Para sa akin, patas. Pero may konting lamang talaga si Attorney Kaufman dahil napaka-logical ng progression niya. However, marami tayong di nakita dahil redacted. Nararamdaman nyo nga yung inis ni Attorney Kaufman na sinasabi niya na which I cannot say because it's been redacted. Kulang na lang kung ano. Pero naiintindihan ko kung bakit nire-redact. Kasi baka kung may mangyari, para sa protection din natin yan. Para kung may mangyari dun sa mga witness o sa kanilang mga kapamilya, then hindi tayo mapagbibintangan yan. Kasi nakasikreto, hindi natin alam eh. Sabi ni June, ayan, nilatagan tuloy kayo ni Attorney Trix tulad ni Attorney Rowena Guanzon. Tanong nyo rin yan kay Attorney Anteclair kung saan siya nagtapos at kung nakapag-aral pa siya sa Harvard or any law school abroad. I did not study law abroad ha. At kahit nagtuturo ako dito sa Pilipinas, ang tinuro ko ay art and the professional. I taught my students how to file taxes, how to make copyright claims, how to understand yung mga cultural agencies. So it's still law, but it was for artists. Sabi ni Ma'am Erica, when the prosecution mentions about the term mini Dutertes, outside the reply here at home is, yes, slay! I will never be embarrassed to be on Duterte's side. Kahit sinasabi sa akin ng mga classmates ko na, Pink, you don't have to be so out and out Duterte. Sabi ko, because there's a teaching moment here. Not everyone who's educated like us will be on the same side. Pero ako, ang feeling ko, the reason I am pro Duterte is because I have always, ako defense counsel ako ha, tapos si PRD prosecutor, pero nagkakasundo kami. Ang pinakaayaw niya is when when it is the system that is against the ordinary person. Doon siya galit na galit. Pero in order to bring the discussion to the level that we can discuss here, kailangan yung mahihirap, iangat niyo yung buhay nila so that they can appreciate what is going on. Para tingnan niyo, if you educate our people, there will be less problems with peace and order. They will appreciate the system
is like this. You do something wrong, huhulihin ka. Huwag kang iiyak na biktima ka kung mayroon ka talagang masamang ginawa. But also, it provides you with redemption. Tignan nyo si BBM, na-redeem niya for a while, yung pamilya niya. There, you were given a chance to do that. But, and that is all up to you. Pag hindi mo na ni-redeem yung sarili mo and you choose, actively choose a life outside of the law, there are consequences that you will have to deal with. So, sabi ni Ma'am Karen, if I'm an outsider na iba nationality ko, and I will watch the hearing tapos yung pinapakita ng prosecutor ay sinasalungat na may hard evidence like Davao video, I would say Digong will win kasi lousy ang act of prosecuting, lutong Macau mag-convict. Sabi ni Metalingus Balor, how I wish I was able to finish college. Your subjects in school are interesting. How I wish everybody has the opportunity to go back to school for the fun of it. Alam nyo, because I feel I am very lucky that I can do it. I can go back to school. I can go to school while working. I can can make enough so that I also have enough time to study. Because you know what? It will change the world. Big believer dyan. And I was so happy to find, parang kakampi kasi natin si Duterte. When you talk to him about education, talagang he's on board. When you talk to him about, empowering the poor so that hindi sila perpetual victims, he's always on board. Oo. Ganon. And yun ang yun yung, kumbaga, minsan, pag nagdadasal, gusto mong tanungin sa Diyos, bakit nung binigay niyo si Digong sa amin, matanda na siya? Ilang years na lang ang natitira for him to be able to take us somewhere. Sakit, di ba? Pero hindi ko kayang magalit sa Diyos eh. That's really just how things are. Maybe there's a bigger plan at work. Sabi ni Ma'am Marlene, napansin ko lang na ginagamit ng Pinoy lawyer ng prosecution yung paawa effect para makuha ang loob ng judge. Actually, para po kasi naaantig yung isang judge na blondie yung nag-present ng Pinoy lawyer. Ma'am, yun talaga. And that is really the tactic and strategy, overall strategy of the prosecution. Kasama po talaga yun. So, ako kasi, we're trained not to take it against the lawyers. They're doing a job just as much. Of course, like si Attorney Butuyan, true believer siya. And I cannot take it against him then. Dahil tayo, on this side, true believers din tayo. We have to understand this as a clash, a difference of not just opinion, but of how we experience the law. So that we can make the world a better place. If we have more information, then we can teach our kids. If it's too late for us, hindi na natin makita yung malaking pagbabago, at least ituro natin sa mga anak natin so that when they are in positions of to make a change, that they will make that change. Hindi po kasi yung mga pagbabago mangyayari overnight. Kahit sabihin pa natin bukas naging presidente si VP Inday, hindi pa rin mangyayari yung change as fast as we want it. Ang laki ng natanggal sa oras natin na isulong yung pagbabago na inintroduce ni PRD dahil kay Presidente BBM. So, but you can. All of us here will contribute in some way. We should make that commitment to contribute in some way to making things better. Sabi ni Ma'am Karen, Digong is the present Rizal. Pag dehado ang low level sa sisters, he makes drastic policies to create balance and assertion. Laging tulong that he is a prosecutor for decades. Sure ako the way ICC conducts their pre-trial hearing now, pinagtatawanan lang ng mga Filipino justices natin because effective ang defense arguments. I don't know what they're thinking, seriously. I will assume that they have also different opinions on the matter. Yes, may strong conviction si Attorney Butuyan. But that's him. You don't have to take it against him. Tayo nga naniniwala eh. Iba lang ang paniniwala natin. In other words, we should understand that a country doesn't have to always be united. When it comes to matters that are internal to the country, we really should check each other. We should check government. And the system that's adversarial allows us to see each other's side. Okay, last few comments on this and then we go na to the next topic.
Mas malinaw na kung sino ang mga politiko na baliko ang layunin sa bayan, bawi tayo sa 2028, sabi ni Don't Dream It's Over. Sabi ni RJ, my family personally benefited from the drug campaign of PRD. My sister and her husband were dependent on drugs before, but when PRD assumed office, they decided to stop using and completely changed their lives. One day, all these trolls will understand and even thank us for standing up and fighting for the rights of all Filipinos. Focus and fight until the end. Watching from France. We need a better system. So, inasabi ng prosecution, halimbawa, isa ito na kailangan pagnilayan natin. Kadalasan daw ang mga biktima dito ay yung mga mahihirap. But it is also because kadalasan ang mahihirap, they resort to violating the law. Nagaano talaga sila. Umaabot sila sa punto na na they will violate the law dahil kailangan nilang kumain. Marami silang mga pangangailangan. Sige. Inayos ko lang yung ating crawler. Okay. Nasaan na ako? Ano pa ako? So, basta, we should always look at things as much as possible from both sides. But, there will be times talaga na alam natin kung na merong maliwanag na side. Having a side isn't necessarily a bad thing. Kahit sinasabihan tayo ng kabila na, grabe kayo, isinusuportahan ninyo isang ganitong klaseng tao, isang masamang tao, masama ka rin dahil sa ginagawa ninyo. That is clearly not seeing things from two sides. And it is going to, kumbaga, ang gusto nila is a division. Now, divisions within the country on internal matters, they're not necessarily a bad thing. Pero when they believe they are so right that they're willing to violate the law and violate other people's rights because they're trying to do good, ibang usapan yon. Sabi ni Shea, don't vote for all politicians not seeking justice against corruption if you want change. Good one. Sabi ni Ponyo, Attorney Flix is promoting clash of ideas to build a better nation, while Anticlair is having a clash of past and present participo. Daming utak, middle of interview, nag-second thought sa grammar. Sabi ni Huli Jing on TikTok, I have mayayaman addict friends and iba kasi yung amats nila. They just stay at home, most of them. Unlike with mahihirap na addict, they resort to community disturbance. Yes. Buti kung it stops there. Sometimes, it is fatal. Okay, next. Maganda itong sabi ni Home Diva, emotional cases may be effective for short-term cases, but remember when they need to deliberate for 60 days. When emotion has worn out, logic must take over. Kaya nga palamig muna before deciding. Sabi ni Georgina, basta po ang bibilin ko sa mga anak ko ay wag na talagang iboboto kahit sinong Marcos. Fair. And make sure na for this next round, iboto natin lahat na makakatulong kay VP Inday.